ngayon, speaking of yaman, merong kumakalat ngayon sa social media, hindi lang sa social media, pati sa mga radio station, sa tabloid, sa mga newspaper, sa mga magazine, na ang mayor daw ng Cabuyao, Laguna, mayor ng Cabuyao, Laguna, ay nag-propose daw ito ng 4 billion budget para sa 2025. Ngunit, hindi daw ito dumaan sa tamang proseso ayon sa kanilang vice alkalde ng Cabuyao, Laguna. Isa yan sa ating pag-uusapan. Nako po, Diyos mio Marimar. Oo, sikat yan ngayon, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sikat na sikat po yan. So ngayon mga kababayan, umpisahan natin tong kay Digong. Umpisahan natin to. Classmate kami ni Just You and Me. Sabi ni Ma'am Rebecca Lagmay. Salamat po sa iyo dyan, ma'am. Thank you so much. Panoorin yung rally ng mga Muslim. Pinagsalita ni Eric Celis yung mga Muslim galing sa Quiapo. Ang sabi ng mga Muslim, support daw kay PBBM. Naku po, puro na yan si Digong. Ayan, taga Davao po ako, pero sa lahat ng lugar na iiwan ang Davao, walang signal kasi bulsa lahat. Sabi ni Rodriguez 49. Naku po. Hello po, Ma'am DC Piano, Ma'am Bit M. Hello po sa iyo dyan, ma'am. Ice Bear, hello po. So eto na nga. Unahin muna natin yung mayor ng Cabuyao, Laguna. Ayon dito, sa aking nakuhang artikulo, actually sa presscon po ito ito po yung presscon, no? Ayan, ang presscon po niyan ay nagpapa-presscon po ang vice alkalde ng Laguna na si Ofenia. Ofenia, no? Si Vice Mayor Ofenia, na magpa-file daw ng kaso sa ombudsman dahil sa nagulat po siya at nagulantang siya na bakit ganon kalaki ang pinopropose na loan ng City of Cabuyao, Laguna, na bakit ganon kalaki na halos 4 billion pesos. 4 billion ang pinopropose na loan sa Development Bank of the Philippines nang, di ba? Nang hindi niya po alam. Nung nalaman niya bigla, nagulat siya kasi wala daw po ito sa hindi ito dinaan sa tamang proseso, at pangalawa, hindi nga ito sinabi sa pangkalahatan. At dapat, di ba, pag gumawa tayo ng session, gumawa tayo ng pagpupulong, ay dapat sa City Hall po ito gagawin, sa munisipyo or sa City Hall. Ngunit ang nangyari, sa bahay lang daw po ito ng City Councilor ginawa. Diyos mio Marimar. At yung time na to na ginawa nila sa bahay ng City Councilor, yung time na yon ay acting mayor si Vice Mayor Opinia, no? Ofenia ba or Opinia? O siya po ay nagiging acting mayor kasi nasa leave po, no? Nasa leave po ba yung mayor nila na si Hain? So kaya sinot daw nila ito na paaprubahan sa bahay ng City Councilor kasi hindi daw, Opinia daw, sabi ni Bullpoint Man. May galap shoutout Bullpoint Man. Sinot daw nila ito na aprubahan dun sa bahay ng isang City Councilor kasi daw hindi naman daw makapag-react dito si acting mayor na vice mayor ngayon ng Cabuyao, kasi siya ang tumatayong mayor at the time kasi walang mayor at the time. So ngayon, ang nangyari, nagulat siya. Ito po ang katunayan. Ito, screenshot na lang, 54321 12345. Ayan, in-screenshot ko lang po yan. Galing po ito sa iba't ibang balita, no? Metro Manila, Philippines. Isiniwalat ni Cabuyao City Mayor Lep Opinia ang ipinapapalagay niyang paglabag sa batas ang pag-utang ng pamahalaang lungsod, no, ng 4 billion sa Development Bank of the Philippines or DBP noong 2023.
Ayon kay Openia, nababalot sa misteryo napakalaking utang ng kanilang pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Dennis Hain. Naku, Mayor Dennis Hain na. Oo, kaya't binabalak niyang maghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Hindi raw dumaan sa legal na proseso ang pag-aproba sa pag-utang dahil aniya walang nangyaring deliberasyon sa sangguniang panglungsod at pinag-utos na lamang ito ni Hain. Di ba? Oo, naku po mga kababayan. So, Diyos ko po, paano nangyari ito? Naku, mangyayari yan. Actually mga kababayan ha, hindi lang naman po yan nangyari sa Kabuyao lang. Marami din pong lugar na ganyan. Oy, Ballpoint Pan, mega love shout out. Fatima 2 Mix Vlog, ayan. Ma'am Evelyn Calizon, DC Piano, hello po sa iyo ma'am. Ma'am Rosalina Fernandez, hello po. Watching from Riyadh, from Pila, Laguna. Sabi ni ma'am, Mindilin Leo 69. Oh, actually mga kababayan na, hindi yan nangyari sa ibang, sa Laguna lang. Marami din po. Buti pa nga sa Laguna eh. Kung tutuusin na, pinopropose. Yung sa Davao nga, sa flood control na 51 billion ni Pulong eh. Hanggang ngayon, baha pa rin eh. Diba? Meron pa ngang ginawa yung Davao congressman na si Pulong. Nagawa siya ng parang, alam niyo parang opisina ng DRRMO, yung City Risk Reduction Management Council. Oo, sa totoo lang, ako maniniwala talaga ako dito kay Vice Mayor Opinia. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit naniniwala ako kay Vice Mayor Opinia? Kasi, biruin nyo, kapag nag-propose ka ng isang budget, dapat ipaalam mo sa lahat. Di ba? Dapat ipaalam nyo sa lahat. Bakit? Biruin mo, nagawa kayo ng proposal, nagawa kayo ng session sa bahay ng city councilor or sa isang konsihal, sa bahay ng isang konsihal na meron naman kayong session hall. Di ba? Naku! Huwag mong subukan masira ang session nyo. Sabi ni Digong, naku, Diyos mio Marimar. Oo. Uy, Mayor Hain, mananawagan po ako. Mayor Dennis Hain, totoo po ba ito? Oh, inaantay po yung kasagutan niyo ito kasi nangyari itong press conference ni Vice Mayor Opinia. Di ba? Gusto niyang nakawin, I'm sure. 2003 pa nga daw ito eh. 2003 ba o 2023? 2003. Oh, DBP noong 2003 na 4 billion. 'Di ba? At saka wala nga daw itong deliberasyon. 'Di ba? Nababalot daw ito ng misteryo. 4 billion. Diyos mio Marimar naman Kabuyao. Oo. Laguna, Mayor Dennis Hain, ako. Alam nyo na, Mayor Dennis, sagutin mo yan. Pag hindi mo sinagot yan, aba, hindi ka mananalo sunod eleksyon, alam mo na. O, incumbent mayor ka pa naman dyan. Diba? Oo. Sagutin mo yan. Mayor Dennis Hain, pag hindi mo sinagot yan, nako, baka Mayor Dennis Hain, mangyayari na naman ito at sasabihin na naman. Oo, baka yung tumanggap na naman ng 4 billion na yan. Ang pangalan, Mary Grace Piatos. Oo, ang pangalan, Kokoy Villamin. Nako, Diyos ko po. Hindi ba? Nako, Mayor Hain, Dennis Hain. Sagutin mo yan. Baka pag sinagot mo yan, ang sasabihin mo, Mr. Chair, Your Honor, Mr. Chair, actually, ang tumanggap po niyan, si Kokoy Villamin. Oo, kasama po niya si Mary Grace Piatos. At nung nag-withdraw nga po kami, tinulungan po kami ng security ng Land Bank. Oo, na kung saan, ayon po sa rules and regulation ng lahat ng security sa buong Pilipinas na nagtatrabaho sa mga bangko, never at bawal po silang humawak na kahit anumang gamit ng mga kliyente sa kanila or mga customer nila na may lamang pera. Bawal po nilang hawakan yun kasi pag nakita po sila ng pinaka-head nila, posible po silang matanggal sa serbisyo bilang security guard sa bangko. Nako, mangyayari na naman yan kay Kokoy Villamin, kay Mary Grace Piatos. Nako po, inom muna ako. Nako, marami na akong nalalamang ganyan.